Bakit nga ba, Doc, nakakaranas po ng matinding pananakit ng katawan ang cancer patients? Ano ba ang ginagawa nitong mga cancer cells sa loob ng katawan? With your permission, I'd like to show some pictures. Limited pictures Tuloy-tuloy lang nyo naman na po po ito. yan, Doc. Pero Sige para po. maunawaan po ninyo, direct, pwede ba natin ipakita yung picture number 1? Kasi later on, we'll have a person na tatawagan natin who came to me with an ultrasound, a CT scan, may cancer, may bukol siya. So itatanungin natin siya. Yung picture number 1, what causes the pain sa mga taong may cancer? Ito po, direct pakita nga po natin. Makikita niyo po ba yan? Yung picture number 1, ang isa na doon, yung tinatawag na, ayan, hinahantay ko lang po wait lang daw, loading, mabagal po ang internet natin dahil umulan. Okay, dalawa po ang kadahilanan, okay, na bubulol yung ating picture. Una, tissue invasion. Sample po. Halimbawa, sa dibdib, very common ang pagkakaroon ng bukol sa kababaihan sa ngayon. Supposing maliit lang ang inyong dibdib, tapos nakita ninyo na unti-unting lumalaki siya. So magtataka ka, what is pushing your breast to go outward? Yung paglabas po o paglaki ng ating dibdib o ng inyong dibdib is called tissue invasion. Pumapasok yung mga cancer cells sa mga selula. Hindi lang sa selula, doon mismo sa muscle fiber. So ang nangyayari, nababanat po yan. Yung pagkabanat na yon will cause now the pain. Another good example, nakikita niyo po ba yung mga tao na nagkakaproblema ng cancer sa atay? Maaaring sila ay manginginom, maaaring sila ay nagkaroon ng hepatitis na problema before. What happens is, na-enlarge yung atay nila. At dahil yung atay may balot po yan, syempre yung lumalaking atay na normally hindi nakakapa, lulobo yung tiyan. So, ilang kalalakihan na ang nakita ko na akala natin 6 na buwan na buntis. Yung paglobo ng tiyan, nababanat po yun, that is tissue invasion, and that causes pain. Kung susumahin nga natin yung mga pain na nararamdaman nila from 1 to 10, yung iba nagsasabi lampas 6, lampas 7. So masakit po yun. Now, the other cause of pain, number 2, kung makikita niyo po sa screen, nerve compression. Ibig sabihin, may mga ugat na naiipit. Kamukha ng nabanggit kanina ni Ms. Cheryl, no? Lumipat na yung cancer cells mula sa breast, papunta yan sa likod. Pumupunta ng baga, o kaya kung mamalasin, pupunta ng spine. Doon sa spine, kapag ito ay nagmetastasize, maraming mga ugat doon ang tatamaan. Anytime na madiinan ang ugat na ito, ang tawag doon compression. And that can cause severe pain. Okay, na-imagine nyo po. Isipin nyo na lang kung ang pagkalat na to ay sa ulo. Kamukha rin na nabanggit ni Cheryl, sa balot ng utak. Ito mahalaga, porsyentuhan tayo. Let us see direct yung picture number 2. Base po, no, sa kanilang pag-aanalisa, may mga porsyento ng mga tao na nagsasuffer ng pain. Ito matindi. More than 60%, 6 sa 10, nakakaramdam ng matinding kirot, yung level 8, level 9, and 10, kapag kumakalat na yung cancer. Ang tawag doon, metastatic. Pero ang hindi alam ng marami, higit sa 5, that means 5 sa 10, nagsasuffer pa rin ng pain kahit na sila nag-undergo na ng chemo o radiation therapy. So hindi porke nagti-treatment plan na po ang taong may cancer, wala na siyang nararamdaman. Tinitiis na lang niya. There are, no? Kailangan ma-realize natin na meron po tayong natural analgesic na ginagawa ng sarili nating utak, no? In fact, there are some people na when they are happy, nanonotice nila, bumababa yung pain level by 2 or 3 points. When they are loved, bumababa yun. When they are doing, is also important. when they are doing something that is productive, minsan nalilimutan, ay, masakit pala. Kasi they're doing productive. Pero kung ikaw naman higa ka lang maghapon, katitig ka lang sa kisame, di syempre yung mind mo is now giving you more pain. Puntahan na natin, Doc. Yes. Yung ating case na gusto pong kumonsulta po sa inyo. Kasama po natin sa linya ng telepono si Ginang Dina Tunding. Hi, Ma'am Dina.
Nandiyan na ba si Ma'am Dina? Yes po, Ma'am Ay, Cheryl po. Hi po! Direct, Hello po. pwede ba nating samahan ng Kamusta picture? po? Ayan, may pictures May po picture na para tayo doon. kahit na audio lang at least makikita natin ang pasyente natin. Miss Dina, ilang taon ka na po? 30 years old po, Ma'am You're Cheryl. very young, 30 years old. Opo. Okay, ano ang iyong sitwasyon? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ayun po, Ma'am Cheryl. Bali, na-diagnose po ako, nakakukumpine ko lang po nitong November 6 po. Dito po sa Nueva Ecija. Bali, na-diagnose po ako at nakita po sa ultrasound at sa CT scan na mayroon daw po akong bukol sa aking liver. Okay. Oo. Opo. And then ngayon po, nag-search po ako, Ma'am Cheryl. Gaano kalaki, Na Miss Dina? Yung nasa, sorry po ha, bago nyo tuloy yung kwento, kasi curious ngayon yung mga nakikinig. Gaano kalaki daw yung bukol? Gaga 5 piso po, Dr. Bien. Yung laki niya. Yung kulay dilaw? Oo. Opo. Hindi, Na coin? maliit lang siya ganon. Ganon na coin. 5 piso noong, ngayon malaki na eh. Yung Hindi. bagong lima. Yung bago ngayon Teka, maliit na eh. Yung luma o yung bagong 5 piso? Luma o Siguro bagong po, 5 piso? yung ano po, yung yellow. Malaki-laki. Yung luma po. Oo, palaki-laki. Ayun. Pero wait, paano ka, ano ba yun? May pain ka? May naramdaman ka? Paano na-discover na may bukol ka sa iyong liver? Bali, nilagnat po ako, Ma'am Cheryl, nung time na ako po kasi nagpa-check up po ako. Siguro po kung di po ako nilagnat, di po ako magpapa-check up kasi nga po, kala ko po UTI lang po siya. And then, nilagnat po ako ng madaling araw. Then, nagpa-check up na po ako. And then, Tuesday, inadmit na po ako dahil nga po, nilagnat po ako. At saka yung pain po, hindi ko na rin po matiis dahil nanginginig na po yung mga legs ko. Para po ba siyang nagle-labor? Masakit? Yung mga Level 10? kalakang po, ganyan. Yung mga legs po, nanginginig po siya. Medyo masakit yun kung Ayun po. nagle-labor ang sinabi mo, no? Kasi, nanganak ka na Opo, ba? bali po, opo, 2 na po yung anak ko, normal delivery po. Kaya alam ko po yung Yung sakit level po ng na kirot. nagle-labor. Opo. Oh. Kumbaga po, yung balakang po, meron isang time. Hindi po pa ganun yung nagle-labor. Yung mga may time siya na may sumpong po na parang kumikirot po pagka medyo nangangalay. Ganun po. Yun. Okay. So ano ang sabi ng doktor? Ano ang findings at paano daw ang magiging gamutan? Kasi nakalabas ka na, pinalabas ka na ng ospital. Oh, ano yung nakasulat sa iyong CT scan? Bali po, nakita po sa may CT scan, kailangan ko daw pong i-biopsy. Ngayon, hindi po makontak yung doktor na magbabiopsy sa akin. And praise God po, hindi po siya nakontak kasi po, hindi po pala ako pang biopsy. Makukuha pa raw po sa gamot. Okay. Okay. Tapos, lumapit ka kay Doc Ben. Bago lamang. Yes po, Kailan nakilala lang? ko po si Kanina Dr. lang. Bien Ay, kanina po. lang! Di ba, kailan tayo nagkita? Di ba kanina lang? Kanina po. Oh. Opo. Pauwi na ng Nueva Kaya po, Ecija eh. praise the Lord po sa buhay po ni Dr. Bien dahil siya po ang ibinigay po ng Lord sa amin na doktor. Actually, marami po kami kinontak na doktor, St. Luke, Green City. Siya po yung talagang ibinigay ng Panginoon sa amin. At blessed po ako dahil siya po yung doktor ko. Biruin mo, hindi mo Pastor talaga kasi na- anak tatay nito eh. Biruin mo, hindi na-contact yung mga doktor at saka yung dapat magbabiopsy. Opo, saka yung dapat po na magbabiopsy, hindi po na-contact. 1 week po siyang tinatawagan, hindi po na-contact. May iba palang plano ang talaga po, Panginoon. May plano po ang Lord sa buhay ko po. At kung ako po ay na-biopsy, hindi ko po alam kung buhay pa po ako ngayon. Naman, biopsy lang naman yan. Ito ay, Oo. ito pong buhay na ito ay talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. There are tumors na not necessarily malignant in the liver. And when you look at her, kung titingnan mo naman ang itsura ni Miss Dina, hindi naman siya payat. Yes po. Mataba pa po. Medyo chubby pa po ng konti. Chubby pa, kumakain, natutulog. At saka, malakas pa pong kumain ng kanin at gulay po. and not in pain. Tama ba? Opo. Ayun. So, well, diniscuss niya sa akin na Christian ang family niya, ang father niya is a pastor,
At sabi ko sa kanya, i-guide kita regarding the treatment process, tatanggalin natin ang pain, but of course, prayer will play a very big role sa iyong paggaling. Amen po.